Sa ika-32 araw ng impeachment trial kay Chief Justice Renato Corona, binusisi kung kailan ba naging pagmamayari ng mag-asawang Corona ang isang condominium unit sa lungsod ng Makati. Pero ayon sa ilang senador, hindi yun ang issue kundi ang perang ipinambili sa naturang condominium. Mula sa Senado, nakatutok live si Ruth Cabal. Ruth. Mike, naging sentro nga ng usapin ngayon kung kailan ba nagsimula yung ownership ni Chief Justice Renato Corona doon sa kanyang The Columns Condominium Unit. Kung nung bang panahon na fully paid na ito o nung tinurn over ito sa kanyang asawa. 2004 pa raw kasi nabili ang unit pero 2010 na ito idineklara ni Corona sa kanyang SALN. Under the same out, Sa pagpapatuloy ng testimonya ni Ben Slim, manager ng Ayala Property Management Corporation na siyang nangangasiwa sa The Columns, sinabi niyang batay sa master list na hawak niya, August 2009 ang date of acceptance ni Mrs. Cristina Corona sa condo unit nilang mag-asawa. Kaya sinasabi ng depensa walang mali kung sa 2010 SALN lang unang idineklara ni Corona ang unit na ito. 2004 raw nang matapos bayaran ng mga Corona ang unit pero 2006 lang natapos ang construction ng kondo. Ayon kay Carmina Cruz, Customer Relations Head ng Alveo Land na siyang developer ng The Columns, simula June 2008, inabisuhan na raw nila si Mrs. Corona na pwede na niyang tanggapin ang unit. Pero may mga reklamo si Mrs. na may mga diferensya ang unit. when did Mrs. Corona finally accept this condo unit? From my recollection, yes, Your Honor. What I only recall is the last letter of September 3, 2008, and then that it was deemed accepted in June 7, 2008. Actual acceptance? No, there was no actual acceptance. It was only a declaration of the deemed acceptance. Kahit ang ilang senador naniniwalang hindi na dapat maging issue kung kailan nga ba tinanggap ni Mrs. Corona ang unit. Ang issue raw merong 3.5 million pesos si Corona na ginamit niya para makabili ng kondo. If the unit was never delivered, even in 2010, that 3.5 million should still have appeared in his asset side. Otherwise, we have a David Copperfield thing. Now you see it, now you don't. I think we are all confused about this whole thing, but actually it's simple as far as this chair is concerned. We are talking of asset. The asset originally was how much? 3-point-something million. That was transformed into a concrete asset known as condominium. But all along there was an asset that must be reflected in one's SALN. Kung titignan ang SALN ni Corona noong 2003 at 2004, meron siyang cash and investments na 3.3 million pesos. Pero may dineklara siyang liability o utang na 11 million pesos. Mike, bukas ay inaasahang magpapatuloy pa rin ang diskusyon tungkol dito sa mga ari-arian ni Corona at ng kanyang pamilya. Babalik pa kasi yung isang testigo na hindi natapos kanina, si Eulalio Diaz, yung administrator ng Land Registration Authority. Mike? Maraming salamat, Ruth Cabal. May sakit ang lead counsel ng depensa, si retired Associate Justice Serafin Cuevas, kaya kahapon pa siya absent sa impeachment trial. Maging ang ilang senator judge at ilang abogado, apektado na rin daw sa mahabang paglilitis. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Mahigit 2 buwan ang tumatakbo ang impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona. Sa umpisa ng paglilitis, marami ang nakapuna sa tatag ng pangangatawan ni Senate President Juan Ponce Enrile na 88 years old at ng lead defense counsel na si retired Justice Serafin Cuevas. Pero mula pa kahapon hanggang kanina, absent sa impeachment trial si Cuevas. May vertigo raw siya. Ang vertigo ay isang uri ng sakit kung saan nagugulo ang balanse ng katawan at ang pakiramdam ay umiikot ang lahat ng nasa paligid. Sinasabing mas matindi ito kaysa pagkahilo. We hope he will get well. Yes, I understand he has a vertigo. Yes, sir. That is also our prayer, Your Honor. Just tell him to take Circ. We'll convey that, Your Honor. Yes. Thank you. And do exercise. That will disappear. Pero kahit wala sa Senado, patuloy raw tumututok sa paglilitis si Cuevas. Katunayan, ramdam pa rin daw ng depensa ang pagiging lead counsel niya. He has sent his commentary and we are all going to be guided accordingly. Anong sabi niya sa inyo? Secret. We always try our best to live up to his expectations, which are quite difficult. He's 83 years old. I mean,
I'm not even half his age, but I cannot take the rigors of this daily activity here. It's taking its toll on me physically. What more for somebody his age? So we admire his ability to actually carry out and lead the campaign of the defense. Bago magsimula ang paglilitis kada araw, may ritual na raw ang depensa na umiikot kay Cuevas. Before we start with the trial kasi lahat kami kumakamay dyan. Kinakamayan namin si Justice. O Justice energy tayo, energy, ganon. And you see how energetic he is at his age, no? Huling araw na ng paglilitis sa Huwebes bago mag-adjourn ng Kongreso para sa Holy Week break. Kaya umaasa ang depensa na bago magbakasyon ng Kongreso, muli nilang makakasama si retired Justice Cuevas. Pero kahit ang mga mas batang senator, judge at mga abogado, apektado na rin ng mahaba ang paglilitis. Pagod. Si Attorney Salvador nga, nagpipigil ng hikab ng aming interviewin kanina. Ang isa pong trial kasi talagang minsan nakakapagod. Dahil madetalye po ang proseso. Minsan kulang kami sa tulog, paputol-putol, minsan may meeting na biglang pinatatawag. Pero tiniyak ng depensa na sobra-sobra pa ang kanilang lakas para pangalagaan ang mga karapatan ng kanilang kliyente at tapusin ang impeachment trial na ayon kay Enrile ay maaaring may desisyon na sa Hunyo. Hindi namin palalagpasin yan beyond the end of our session this year. Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 Oras. Sunod! Usong sakit ngayong panahon ng taginit, sore eyes. Ayan aalamin natin kung paano tayo makakaiwas sa malamig na patok na pamatituhaw ngayong taginit. Sigurado kaya malinis? Estudyante sa grade 4 sa Ilocos Norte, pinaturaw ng kutsara ng kanyang guro. Nursing graduate na naghahanap ng trabaho. Naloko ng recruiter sa internet. Ang pamilya ng biktima na ibenta ang bahay at tupa para pambayat. Ang banyaga na yan ang gumawa ng video kung bakit ayaw daw niya sa Pilipinas. Nagsorry na. Mapapanood natin sa pagpapatuloy ng 24 oras. Sunday, some of the people